Samantala, sa ibang lokasyon, nakatayo si Zhongchen kasama ang grupo. Mahina siyang ngumiti habang pinapanood si Dao Huang na naglalaro sa hairpin. Matapos itong itapon ng kaunti, isinaksak ito ni Dawang ng diretso sa kanyang bibig, malinaw na naglalagay ng pagsisikap sa pagmuya nito. Ilang sandali lang, pumasok ito sa isang breakthrough state, ang ilaw ng bahaghari ay umaagos sa lahat ng direksyon. Naglabas si Dawang ng dalawang nasasabik na tawa. Ang lahat mula sa panig ni Zhongchen ay nagbunyi, tuwang-tuwa na makita ang spirit vein na umakyat sa 5th grade. Lahat sila ay tinrato ito bilang business as usual, ngunit para sa mga bagong dating, mukha itong ganap na surreal. Ang mga mata ni Mo-chen ay lumaki habang nagsasalita siya na ang isang bean sprout ay talagang nag-upgrade ng spirit vein, na hindi man lang tunog totoo. Si Little Tiger sa malapit ay marahang sinubukan na pakalmehin siya. Binanggit na ang bata ay nag-aabala sa mga tech tricks na ganito araw-araw, kaya't mas mahusay na masanay dito. Habang nakatitig siya sa likod ni Zhongchen, sumimangot si Mo-chen at nagmuni-muni ng masungit na ang mga pangunahing sekta ay naglunsad ng mga digmaan sa mga high-grade Fun Spirit Veins. Gayunpaman, casual na nagtaas si Zhongchen ng isa ng walang pagsisikap. Kahit ang isang anak ng paraan ng langit ay hindi magagawa iyon ng ganoon kadali. Hindi niya maiwasang magtaka kung si Zhongchen ay maaaring ang panganay ng paraan ng langit. Si Venerable Lan Yi ay nakaramdam din ng biglaang pagtaas at malinaw na hindi niya ito papansinin. Talagang plano niyang ipadala si Ningti upang tingnan ito. Gaya ng inaasahan, lumitaw si Ningti sa pinangyarihan at casual na nagtanong kung ano ang nangyari at kung bakit tumaas ang spiritual energy. Kumurap si Zhongchen sa kanyang pagdating. Matapos marinig ang tanong, sumagot siya ng masigla na si Princess Ningi lamang at wala namang masyadong. Ang Sect Master ay mayroong libreng oras at ni-level up lang ang Spirit Vein ng kaunti. Ang tugon na iyon ay nag-iwan kina Ningi at Lan Yi na parehong lubos na natigilan. Walang makapagbalot sa kanilang mga ulo sa katotohanan na casual siyang nag-upgrade ng isang Spirit Vein. Hindi pa rin sigurado kung anong klaseng scheme ang nasa isip ng dalawa. Napansin ni Zhongchen si Venerable Lani na tahimik na nagpapasa ng mga utos kay Ningti, sinasabi sa kanyang magpatuloy. Agad na nagpalit ng matamis na ekspresyon si Ningi, nagpasalamat sa kanya para sa mainit na pagtanggap, at pagkatapos ay inihagis na papalapit na ang seremonya ng pagsamba sa langit ng Chunhuang Dynasty. Nagtanong siya kung pagagandahin ba ni Sect Leader Zhongchen ang kanilang presensya. Sa sandaling narinig iyon ni Zhongchen, nagreklamo siya sa sarili, nagtataka kung ang matatalim na kuko ng maliit na cotton jacket ay sa wakas ay nagpakita na. Ginawa na ni Bayon Palas ang galaw na ito. Bago siya sumang-ayon o binaliwala siya, pinaigting ni Ningi ang charm, nagbubuhos na ang pambihirang tindig ni Sect Leader Zhongchen ay nakakuha ng kanyang puso at na umaasa siyang hindi niya siya tatanggihan. Lumuhad pa siya sa isang tuhod, sinusubukan ng kanyang makakaya upang kumilos ng taos puso, bagamat ang kanyang mga salita ay ganap na walang laman. Natagpuan ni Zhongchen ang kanyang sarili na pansamantalang natulala. Ang mga pisngi ay namumula habang nagtataka siya kung ang bean sprout scenario na ito ay maaaring totoo. Nakita ang kanilang sect master na nahuli, sina Jilinghan at ang iba pa ay agad na nenas. Bumaba ang kanilang mga kilay, dumilim ang mga ekspresyon. Si Ningti, sa kabilang banda, ay halos nagbabounce sa loob. Napansin ang namumula na mukha ni Zhongchen, lihim siyang nagdiwang, iniisip na gumana ng perpekto ang kanyang pain. Ang panunood sa kanya na magalit ng ganoon ay nagpalakas lamang sa mood ni Zhang Chong. Tinamasa niya ang ideya na ang matalas na reaksyon ni Little Jilinghan ay nangangahulugang selos. Nagtataka kung natatakot siya na mahulog siya sa mga bisig ng prinsesa at hindi na babalik. At hindi lang siya ang nagtataas ng pagtutol. Sina Laineng, Chutuet, at ang iba pang mga babaeng disipulo ay lahat ay sumingit, sumusuporta kay Elder Khan ng walang pagpipigil. Ang kanilang lumalaking pagsalungat ay nagdagdag lamang ng mas maraming gatong sa tahimik na paglilibang ni Zhongchen. Siya ay mayabang na binibilang ang bawat pagputok bilang patunay na silang lahat ay nag-aalala sa kanya. Bago pa siya magsimulang pakalmehan ang mga bagay, tumalon si Mo-chen sa harap niya,
binaliwala ang kanilang mga alalahanin at nangangako na sasama siya upang personal na panatilihing ligtas ang Sect Master. Hindi pa natatapos ang mga salitang iyon sa kanya nang lumingon si Hiling Han sa kanya, pinindot na dapat tiyakin ni Elder Mochen na walang anumang hindi nararapat na mangyayari sa pagitan ng Sect Master at sinumang babae. Teka, nagtama siya sa sarili. Walang anumang hindi inaasahan. Tumango si Mochen ng may kumpletong kumpiyansa, binaliwala ito na parang isang ibinigay na. Isang sandali, nagsuot si Mochen ng solemn na front na iyon, at sa susunod ay sumulyap siya kay Zhongchen at nagpasok ng isang mensahe. Nagpapahiwatig na ang Sect Master ay maaaring magpatuloy at magsaya sa mga bulaklak at damo, at ang matandang lalaki na ito ay magbabantay ng walang salita. Anumang extra ay magkukunwari siyang hindi nangyari. Ang pagiging protektado ng ganoon ay nag-iwan kay Zhongchen na higit pa sa nasisiyahan. Tahimik siyang nagbigay kay Mochen ng isang round ng papuri, iniisip na ang elder na ito ay talagang naiintindihan siya at karapat-dapat sa titulo ng Immortal Venerable. Matapos itong pag-isipan, biglang lumipat si Zhongchen sa isang dead serious mode at nilinis ang kanyang lalamunan ng may ilang matalas na ubo. Habang pinapanood ng lahat, matalas niyang itinuro na nagdadala sila, ipinaalala sa kanilang mayroon pa ring mga bisita sa paligid, at binigyang diin na dahil ang Shanhuang Dynasty ay nagbigay ng isang imbitasyon, kailangan nilang ibalik ang paggalang. Inutusan niya ang lahat na manatili sa likuran at tumuon sa paglilinang, nangangako na babalik siya sa loob ng ilang araw. Kahit na sa ganoon, sina Jiling Han at ang iba pa ay nanatiling nakikita na hindi mapakali. Kinakabahan silang nagprotesta na ang babae ay masyadong maganda. Habang ang mga alalahanin na iyon ay umiikot sa mga babae, si Mochen, sa kabilang banda, ay nagsimula ng kumilos, sumisid sa paghahanda ng bagahe na parang bata na pupunta sa camp. Masaya siyang sumagot na pupunta siya upang mag-impake kaagad. Nang walang pag-aatubili, sumugod siya sa buong bilis. Nakita siyang hyped up ng ganoon, nagngangalit si Little Tiger sa pagkadismaya at bamulong na ang shady old man ay hindi mapagkakatiwalaan, nagtataka kung paano siya palaging nagagawang protektahan siya ng maayos. Nang si Mochen ay mukhang handa na magsimulang maglagay ng mga bag, pinutol ni Zhongchen ang kanyang momentum. Nagtaas siya ng isang kamay at kalmadong sinabi na si Elder Mochen ay mayroon pa ring mga responsibilidad sa sekta at ang paglilinang ng lahat ay nakasalalay sa kanya. Nanlamig si Mochen, nagprotesta na ang sekta ay maaaring pamahalaan at ang kaligtasan ng Sect Master ay bago siya matapos. Biglang sumugod si Little Tiger, pinutol siya at idineklara na walang ibang pagpipilian. Sasama na lang ito. Ang pagkakahuli ng kanyang mga salita ng ganoon ay nagpadala kay Mochen ng diretsyo sa isang galit. Nagbigay siya ng isang tingin sa tigre at sumigaw. Nakita ang parehong isang beast at isang immortal na nag-aaway kung sino ang makakasama sa kanya. Si Zhongchen ay nagbabad sa sandali ng may tawa, iniisip na bumalik si Little Tiger dito, sinusubukang kumuha ng pabor muli, at marahil ay oras na upang magdagdag ng kaunting presyon. Habang nabubuo ang planong iyon sa kanyang ulo, si Ning ay sumingit mula sa likuran, casual na nagkomento na ang setup ay mukhang mahusay at nagmumungkahi na dapat sumama si Elder Tiger. Narinig ito, tinamaan si Zhongchen ng isang joke. Nanlamig siya sa loob, nagtatanong kung may ideya ba siya kung gaano kalakas ang tigreng iyon at kung gusto ba niyang mamatay. Nagtaka siya kung maaaring lihim siyang nagpapakana laban sa kanya. Tinitimbang ito, lumingon siya, binigyan si Little Tiger ng isang mapagkaibigang tapik, at ngumiti, binaliwala ang mungkahi na may dahilan na kailangang manatili si Little Tiger sa likuran at bantayan ang sekta. Ang biyahe na ito, matatag niyang idineklara, ay para lamang sa Sect Master. Sa gayon, naayos na ang lahat. Wala nang dahilan ng delegasyon mula sa Shanhuang Dynasty upang magtagal. Ang lahat ay bumalik ng magkasama ngayon kasama si Zhongchen na sumali sa grupo. Siya ay inilagay sa parehong palanquin kasama sina Ning Yi at Venerable Lan Yi. Samandal ng walang pakialam, comfortable siyang nakaupo, ganap na binabaliwala ang maasim na tingin sa mga mukha sa likuran niya. Ang panunood sa mga bagay na nagaganap ng ganito ay nagsimulang mag-alala kay Lan Yi. Mabilis siyang yumuko at binigyan si Ning Yi ng ilang bulong na tagubilin,
Ipinaalala sa kanyang ang walang alam na Hangul ay hindi nagdala ng kanyang Demon Fox at kailangan ng pagbabantay maliban kung gusto nilang matapos siyang bangkay sa palasyo. Mabilis na tumango si Nangyi bilang tugon. Di nagtagal, ang huling palanquin ay umabot sa Shanhuang Guest House. Nang matulungan si Zhongchen na bumaba, binigyan siya ni Nangyi ng isang magalang na pagyuko at ipinagbigay alam sa kanyang dapat siyang magpahinga dito ngayon. Aalis na siya upang magulat sa Ancestor Emperor. Matapos ay latag iyon, umikot siya sa kanyang takong at sumigaw ng mga utos sa mga Imperial Guards na sumunod sa kanyang utos at huwag hayaang guluhin ng sinuman ang pagninilay-nilay ni Sect Leader Zhongchen nang wala siyang pahintulot. Ang mga gwardya ay sumigaw sa posisyon at sumagot sa perpektong sync na naiintindihan nila. Nang wala na sina Nangyi at Lanyi sa paningin, si Zhongchen ay pumasok sa kanyang silid. Halos sa pinto pa lang, hindi niya maiwasang hanggan ang lugar. Naghahadyos ng isang papuri na ito ay tunay na top-tier housing para sa mga noble. Ngunit bago siya makapag-ayos, ang galit na sigaw ay umalangaw mula sa labas, na may kasamang mga sumpa. May tumatawag sa kanyang maliit na aso. Nahuli yun, tumawa siya sa sarili niya at naisip na may dumating na naghahanap ng gulo. Hindi lang isang malakas ang boses, kundi isang buong grupo ng galit na mga batang noble ang nagtipon. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa galit. Sumigaw sila ng mga hinihingi tungkol sa kung paano siya magiging sapat para kay Princess Ningti. Iginiit na lalabas siya at ipapaliwanag ang kanyang sarili bago nila marahil iligtas ang kanyang buhay. Ang balitang ito ay tumama kina Nangyi at Lanyi nang mabilis ng isang Imperial Guard ang sumabog na hingal at nagagalit. Nag-uulat na isang grupo ng mga batang master at mga general ang pumulibot sa guest house, na gustong patayin si Sect Leader Zhongchen. Sa sandaling narinig ni Lanyi, sumigaw siya, ang kanyang mga mata ay lumiit, ang mga ngipin ay nagnangalit, sinumpa ang buong grupo bilang mga baboy at aso na obsessed sa mga babae, umiiyak na sinunog lang nila ang kanyang buong plano. Pinapanood siya, handang sumugod palabas at ayusin ang mga bagay. Tumalon si Nangyi sa harap at mabilis na sinubukan na makipag-usap sa kanya. Ngunit walang pasensya si Lanyi para sa mga pagkaantala at sumagot. Nagtatanong kung ano ang hinihintay nila at nagbabala na kung mamatay si Zhongchen, ang buong operasyon ay guguho. Maingat na ipinaliwanag ni Nangyi na bagamat ang paglilinang ni Lanyi ay malinaw na mas mahusay kaysa sa kanya, ang panunukso ang kanyang domain. Itinuro niya na ang mga pin-amper na mga young master na iyon ay walang tunay na kasanayan, hindi kayang pabagsakin si Zhongchen ng mabilis, at iminungkahi na bumili sila ng kanilang oras. Ipinaliwanag niya ng may kislap ng pagmamalaki na kapag tumama si Zhongchen sa kanyang limitasyon, siya ay sisilake, na magiging kanyang tagapagligtas. Sa ganoong paraan, mapangalagaan nila ang kanilang lakas at magtipon ng kredito, habang ipinapakita sa kanya kung gaano kahanga-hanga ang prinsesa na ito. Maganda, napakatalino, at perpektong time, ang pag-aabot sa kanya ng isang kamay ay inaangkin niyang magiging pinakamahusay na regalo na maaari niyang matanggap. Bumalik sa Shanhuang Guest House, naiinis na bamulong si Zhongchen, nagtatanong kung ano ang lahat ng ingay at kung sino ang iniisip ng mga clown na iyon. Tumawag siya ng isang paalala na sinisira nila ang kapayapaan. Sa sandaling iyon, isa sa kanila, si Liu Qing, ang sumugod, sumaksak ng isang daliri sa kanyang mukha at nagtanong kung siya si Zhongchen, pagkatapos ay humalaklak tungkol sa kanyang status at kung paano siya makakapangarap na makipagtugma kay Princess Ningti. Naku, walang hiya talaga si Zhongchen. Walang ano-ano, inangkin niyang nagkagusto ito sa kanya at nagtanong kung ano ang magagawa niya tungkol doon. Pagkatapos ay sumulyap siya sa mga nang-aasar at kinutya ang kanilang payat na hitsura. Sinabing hindi nakakapagtaka na tinawid niya ang kontinente upang hanapin siya dahil wala sa kanila ang makakapagbigay saya sa sinuman. Ang tatlong tinamaan ay sina Luchu, Aniwan, at Mian. Narinig siyang ipinapako ang kanilang mga pagkabigo sa labis na pagpapakasisa ay nagdulot ng matinding galit sa kanilang tatlo. Agad na lumabas ang mga espada habang sumisigaw sila na dapat maghanda ang walang hiyang bastard na mamatay. Anuman ang nangyari pagkatapos ay hindi masyadong malinaw, ngunit ang pagbangga na sumabog sa loob ng guest house ay nagpatigil sa mga tagamasid.